Pag-usapan natin sa video episode na to ang pag-i-improve ng isang bloodline. So, napakagandang topic nito dahil sa mga nag-uumpisang mga kasama natin breeder, uh, maaari nating kapulutan ng aral kung paano natin ini-improve ang isang bloodline dito sa farm natin. Kasi eventually, pag may nakuha kang bloodline, pag may nakuha kang manok na binili mo, along the way, in later years, may hahanapin kang sariling karakteristik ng manok. May hahanapin kang sariling karakteristik ng manok na papunta rin doon na magiging breeding mo. Kasi kumbaga, pag nahawakan mo ang isang manok ng breeder na kinuhanan mo, kung anong karakteristik niya, eventually, it will tailor your personality. It will tailor your personality. Susunod sa personalidad mo yung mga manok na ibibreed mo. So, and doon napapasok yung improvement ng bloodline. Doon napapasok yung improvement ng bloodline. So, ito. Unang-una muna, bago tayo makapag-improve ng bloodline, kasi dapat, kung tinatanong natin sa sarili natin kung paano natin may improve ang isang bloodline, dapat matagal na natin siyang hawak. Kasi, tingnan nyo, or matagal na natin siyang kilala. Kasi tingnan nyo pagdating ng manok, gusto nyo kagad i-improve. For what, di ba? For what? Infuse dito, infuse doon. For what? Hindi mo pa nga kilala ang manok. Hindi mo pa alam kung anong kulang. Hindi mo pa alam kung anong abilidad niya. So, bakit ka mag-i-improve, di ba? Bakit ka mag-i-improve na hindi mo nga alam kung anong i-improve mo? So, para sa akin, if talagang true to heart breeder tayo, medyo long term, kung long term talaga yung goal natin sa pag-breed ng mga manok, so kailangan mapag-aralan natin kung anong karakteristik ng bloodline natin, kung ano yung pwede nating improve, kung anong pwede nating alisin, kung anong pwedeng idagdag. Kasi sabi ko nga sa inyo, ayokong gamitin sa breeding ang mga super galing na manok. Dapat kung super galing niya, may specific lang siya na galing. Kung taas, kung baba, kung gitna, o kaya naman, kung matalino siya, pwedeng overall ang fighting style niya, basali ka sa kanya pag matalino. So, alam ko kung ano ikakarga ko. Kung sobrang talino, lagyan ko ng pasulong, okay na. Kargahan ko ng bloodline na may abante, okay na. So, kung sobrang namang abante siya, lagyan ko ng bloodline na matalino, may konti siyang atras. So, kumbaga kasi ang galing ng manok, nanggagaling sa gitna ng nervyos sa kanang tapang. Pag sumobra ka sa tapang, sobra kang pasulong, sobra kang agresibo. Pag sumobra ka sa nervyos, sobrang ilag mo, ayaw na pumalo. So, kailangan nasa kalagitnaan. Alam niya kailan iilag, alam niya kailan papalo. So, para sa akin, ganun yung simpleng analysis ko ng breeding. So, ito. Let me give you an example. Sa mga nagmamanok ng mga Bruce Barnett sweaters. So, alam ko matagal lang sumikat to. And ang karamihan, sumikat to noon, mga medium lang ang paa. Sayad ang pakpak, maraming buntot, masyadong malago ang balahibo. Ng mga manok na to. Noon. Pero yun nga, nung hinawakan ko siya, in-improve ko siya. Kasi alam ko kung paano i-improve. And yun po yung nagpanalo sa World Slasher Cup ng mga manok natin. So, ibig sabihin, I have my proof about my Churi. Ngayon, paano ko siya in-improve? So, sabi ko nga sa inyo, ang number one na innate characteristic ng mga Bruce Barnett is talagang maganda magbato ng paa. Mahaba bumato ng paa. So, kung mahaba bumato ng paa, that's one of the greatest indication na pwede siya sa long life. Pwede sa long life. Kasi, mahaba ka bumato ng paa, mahaba pang tarik mo, talagang very damaging pag kumonta. So, isa yun. Pangalawa, mahabang pakpak. So, since mahabang pakpak niya, sayad, ibig sabihin, maganda ang flight niya. So, mapapansin nyo sa mga Bruce Barnett natin, dalawang pagaspas ng ganyan, nasa taas na siya. So, kung nasa taas na siya, ang focus ng brain niya is i-atake yung paa. Kasi hindi siya nakafocus sa kampay ng pakpak dahil nga nasa taas na siya. So, kumbaga, he will strike at his disposal. Relax siyang pumalo. Unlike ng mga manok na may igsang paa, ang daming pagaspas ng ganyan, so ang daming pagaspas ng pakpak kasi bumabalanse sa taas,
Ang daming pagaspas ng pakpak, ang dami rin pagaspas ng paa na ganyan. Kaya hindi makadamage. Hindi makadamage. The most is pilay lang. So, yun yung theory and concept ko, no? Pangatlo, medyo masyado makapal ang balahibo niya. So, para sa akin, may bagal ang ganun, may drag sa baba. May bagal. So, in-improve ko siya. So, paano ko siya in-improve? Unang-una, gumawa tayo ng specific na formula na para sa kanila lang talaga, na nagawa natin na ang pakpak nila mapa-clip ng konti. Mahaba pa rin pero mapa-clip ng konti. Para sabi ko nga, mabawasan yung drag. Yung balahibo nila, hindi na masyado makapal. Medyo umimpis na ng konti. So, tapos, ang ginawa ko, since maganda nga bumato ng paa, pinahaba ko ng konti ang paa. Nung humaba ng konti ang paa, perfect na iba to. So, kumbaga, sa long life, mabilis siyang umangat. Nung nakaangat na siya, maganda pa ang bato ng paa, tapos mahaba pa, saka lamang na lamang. So, yun ang mga manok natin na hindi nagsusugat. Na sinasabi kong 20 seconds rule. So, kung mapapansin nyo, yun ang version ko ng manok, kaya na-improve ko sila. Kasi, marami ako napansin na mga manok na dumating dito sa Pilipinas na guwapo. Unang dumating dito, mga medium station. Medium lang, hindi high station. Sakto lang yung kapal ng hakel. Maganda pa mag-cut yung mga manok na yun eh. Bulto ang katawan, malaki ang katawan talaga, bultong-bulto. Ngayon, may mga breeders na ang ginawa, pinatangkad. So, ang strength ng manok na yun is brawl. Pukan talaga, mabilis sa baba. Yung daan nila, mabilis. Sa taas, hindi gaano. So, ngayon, given that premise, so kung alam mong mapukpok sa baba ang manok mo, malakas dumaan sa baba, tapos bultong-bulto ang katawan, hindi maluwag, so, ibig sabihin, ang design talaga niya is either for short knife o yung pang brawling talaga sa baba, brawler siya. O talagang mabilis siyang mag-cut sa baba. So, ako kung sa akin, hindi ko patatangkarin yun. Kasi pag pinatangkad ko, wala rin namang lamang, hindi niya magagamit. Instead, magiging liability pa niya. Kasi mahaba ang paa mo, sa baba ka mabilis. So, ibig sabihin, babagal ka kasi medyo gaganong-ganong ang paa mo sa baba. Kung masyado ka matangkad. So, kumbaga sa akin, ganun lang naman. So, ayoko sa manok na matigas ang katawan. Na masikip ang muscles, So, may mga bloodline na ganun. So, even sa mga Bruce Barnett natin, sa mga Airwolf, sa mga Legolas natin, may lumalabas na ganun, pero inaalis ko. Doon ako lagi sa selection ko sa maluwag ang katawan. Para pag pumalo, largado yung paa. So, kumbaga, it does not defeat my purpose of improving them. Kumbaga, yung na-improve ko sila, para sa akin, yun na yung gusto kong manok. Nagawa ko na kung ano ang gusto ko sa kanila. So, I'm just sharing with you my experience, kung paano ko in-improve ang mga manok ko. So, dapat alam natin kung ano yung kailangan natin i-improve at alam natin kung bakit natin kailangan siyang i-improve. So, yun lang naman ang theory ko, yung dapat yung physicality niya, maging coordinated sa magiging function. Plus ugali. So, as I was saying, meron nga akong dine-develop ngayon ng mga Harold Brown Gray. So, medium station lang sila. So, papatangkarin ko lang naman sila ng konti. Pero, what I am after them is yung ugali, talagang very smart na manok. Talagang hindi siya matama-tamaan. Kaya, kumbaga, tontuwa ako, papadamihin ko to. Actually, ang tatay niya is a 5 times winner na Harold Brown. Kaya talagang sabi ko, may panibagong project na naman ako. Happy na naman ako sa gagawin ko. Kaya ayun, So, yun lang guys, I'm just sharing my 1 cent of knowledge, para sa mga kasama natin na breeders na gustong mag-breed for the long term. So, maraming salamat po sa inyong lahat. See you ulit sa mga susunod natin na video episode.